Kai Sotto is back. First game na ni Kai Sotto sa kanyang bagong team na Koshigaya Alphas. At unang makakatapat nila ang napakalakas na team ng Alvark Tokyo. At Justin Brownlee at Barangay Ginebra, winalis ang Meralco Bolts. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Sasabak na kagad sina Kai Sotto at ang Koshigaya Alphas versus a very strong team na Alvark Tokyo. To give you an idea kung gaano kalagas ang Alvark Tokyo, ay sila lang naman ang second best team ng Japan B-League last season, winning 48 out of 60 games, second only to Utsunomiya Breaks na nakatapat na ng Alphas sa isang pre-season game na kung saan tinambakan ng Alphas. So this means na sa unang game pa lang ng Alphas ay masusubukan na sila kaagad at napaka-importanting game ito para sa Alphas. Kung mananalo dito ang Alphas ay magandang pangitain ito kung gaano kalakas ang bagong team ni Kai. Pero kapag matatalo ang Alphas, ay mukhang mahihirapan sila the whole season dahil tinambakan na sila ng Breaks. Kaya kailangan ng matinding focus ni Kai sa kanyang personal na performance to make sure na makatulong siya na mabibigyan ng unang panalo ang Alphas. Kai Sotto needs to dominate and play the main role para sa Alphas dahil kung hindi ay imposibleng makakakuha ng panalo ang team. Very obvious na kasi ang advantage ni Kai, especially sa ilalim, ngayong lumalakas na ang kanyang katawan. Dapat sigurong subukan ni Coach Anzai na itapon ang bola na lang kay Kai sa low post and let him decide kung ano ang gagawin sa malaking mismatch sa ilalim. In terms of team strength, ay mukhang malaking mismatch in favor ng Alvark Tokyo ang unang game ng Alphas. Pero one cannot deny the fact also na merong malaking mismatch sa ilalim, also in favor of Kai. Makakatapat ni Kai, sina 6'10" Ryan Rossiter at 6'11" Alturas Gudaitis, ang dalawa sa mga higanti ng Alvark Tokyo na tested monster na sa Japan B-League. Kahit merong mga mismatches, sa palagay ko meron pa ring laban dito ang Koshigaya Alphas dahil sa kanilang Twin Towers na sina Tim Soares at Kai Sotto na dapat ma-maximize ni Coach Anzai para masigurong makakuha ng panalo ang Alphas sa unang laro. At balitang PBA naman, Barangay Ginebra, winalis ang Meralco Bolts, sampan na sa semis. Biyaheng semis na ang Ginebra matapos walisin ito ang Meralco 113-106 sa best of 5 quarterfinals ng PBA Season 49 Governors Cup sa Ninoy Aquino Stadium nitong Lunes ng gabi. Tinapakan ni na Justin Brownlee, Stephen Holt, Maverick Ahanmisi at RJ Abarrientos ang silinyador sa fourth quarter at umahon mula 78-68 deficit sa third quarter para kompletohin ang 3-game sweep. Inikisan ng Jeans ang first 2 games, 99-92 at 104-103. I am totally shocked that we're able to beat them in 3 straight games. Ani pa ni Coach Tim Cone. Ball kept rolling in our favor, and usually the team that continues to battle and work really hard, the balls kinda roll in their favor. Dagdag pa ni Coach Tim Cone. Finishing 23 points, 4 rebounds and 3 assists, si Justin Brownlee ay tumira ng 2 4-pointers sa simula ng fourth quarter na nagbigay buhay sa isang kapanapanabik na comeback ng Barangay Ginebra. Ang kanyang mga crucial na tira ay naging susi para makuha ng Gene Kings
ang 113-106 na panalo at matiyak ang kanilang pwesto sa semifinals. Ang ipinakitang determinasyon at galing ni Justin Brownlee ay hindi lamang nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga kasama, kundi pati na rin sa mga tagahanga ng Barangay Ginebra. Sumigunda naman ng 19 points, 7 rebounds and 5 assists si Stephen Holt. Naka-double digits din sina Japet Aguilar, 19 points and 8 rebounds. RJ Abarientos, 17 markers, 6 rebounds and 6 assists. At Maverick Ahanmisi, 17 points, 7 boards, and 3 of 6 sa tres. Hindi pa tinalo ng Bolt si Justin Brownlee sa playoffs, pero silat ang Barangay Ginebra sa Meralco sa 7 laro sa semis ng nakarang Season 48 Philippine Cup. Hihintayin ng Jeans sa best of 7 ang winner ng San Miguel versus Converge series. Right before the end of that first half, Coach lit a fire under me. Ani pa ni sophomore Stephen Holt na naka 3 points lang sa first half pero naging mas agresibo pagbalik at nasauna niyang semis matapos ma-trade mula sa Terra Firma. When I got my opportunities, especially against the mismatches, especially against their bigs, I wanted to get to the basket, be aggressive. Dagdag pa ni Holt. Sa 10-3 series ng Prangkesa, na-sweep ang Bulls sa ikalawang pagkakataon pagkatapos ng 2015 Commissioner's Cup semis kontra Rain or Shine. Ikinalat ni Alan Turham mula second quarter hanggang fourth quarter ang 33 points sa kanyang game high 38 points pero hindi napigil ang exit ng Meralco Bolts. May 13 rebounds pa si Alan Durham. Umayuda naman ng 19 points si Bong Quinto na 3 for 3 sa tres at may 14 points si Chris Newsom. Iwan pa 81-74 pagkatapos ng third quarter ang Gene Kings. Pinagitnaan ng dalawang 4 points ni Brownlee ang 3 puntos ni Ahanmisi ang final period para idikit 89-88. Pagkatapos ng 9 deadlocks at 16 lead changes, nag-ingay na ang Pro Ginebra crowd ng Malato Venue nang agawin ang fan favorites ang unahan 97-94 sa 3-point play ni RJ Abarientos. Sa back-to-back 3 ni Ahanmisi at Holt, umagwat na ang Barangay Ginebra 105-98 sa 2 minutes 37 seconds na lang ang natitira sa laro. Nakakuha pa ng magkasunod na baskets sina Scottie Thompson at Japet Aguilar na nagresulta rin sa kanilang baskets 109-102. Huling kumikig ang Bolts sa 4-ball ni Andrew Carap 109-106 sa may 22 ticks na lang bago sinilyuhan ng 4 na free throws ni Stephen Holt at Maverick Ahanmisi ang panalo.